Yan. Yun yung sabi ko. Ang baba ng footpeg eh. Nakakatakot. So yan na yung mga team sa lubong. Ay putik na yan no. Ay putik na yan no. Ayun naman no. Galing. Sumisipa pa no. Kala mo sila may-ari na kalsada. So try naman natin yung seat height niya. 28.9 inches. So one of the lowest seat height ni Kawasaki. My goodness. Napakalapit pala na itong Eliminator 450. Ganda rin pang katawan guys. So gusto mo ng cruiser with Japanese reliability and budget friendly. Ito na ang pagbabalik ng Kawasaki Eliminator. So ito yung pinakabagong generation ng Kawasaki na Eliminator. And this time with a new engine. So this is a 451cc parallel twin 52 horsepower and 42.6 Newton meters of torque. So napakalakas ng torque niyan dahil naging 450cc na siya compared sa previous engine ng Kawasaki na 399cc na usually ginagamit sa mga Z400 and Ninja 400. And additional model which is the Eliminator. So same engine to ng Ninja 500 and the Z500. Ito yung top of the line, the Eliminator SE. Yung difference niya sa standard version is first yung kulay, it's matte black. Tapos head cowling niya, the Type-C, phone charger, tsaka itong fork shock boots. And ito, may mga accessories na rin to. Nilagyan to ng crash guard, auxiliary light, exhaust, backrest, rear rack. Yung front brakes niya ay single disc and Nissin caliper na 4-pot, which is tama-tama na para sa weight niya. So maganda yung brake feel, Nissin Brake Master. Sa rear naman, Nissin calipers pa din with disc brake and ABS front and rear. Sa foot pegs niya naman, para sa rider, malapad siya na round rubber. Pagdating naman sa passenger, full rubber, paikot to. So, para na siyang handlebar, paikot siya. And huwag kayong matakot pag sumayad kasi meron siyang spring dito and foldable siya. So, yung purpose na itong foldable na to, para pag natumba ka, hindi siya maputol. And syempre, hindi ka tumukod. Pag sumayad siya, magpa-play lang siya ng ganyan. So, makakapag-adjust yung foot peg at makaka-survive kayo sa cornering pag sumayad siya. Pagdating naman sa seat niya, maganda yung leather niya with perforated, tsaka salon-salo ka dito. So, yung isa sa mga kagandahan ng mga cruiser na ganito is the comfort para sa rider. So, nung ginamit ko sa long ride, talagang wala akong naramdaman na stress, pati sa shape ng seat niya, saktong-sakto sa'yo. Instrument panel naman niya, very classic, pabilog. Same sa mga XSR 900, sa mga Rebel. Dito meron tayong odometer, meron fuel indicator, meron clock, gear indicator, tachometer, speedometer, and dito meron tayong Bluetooth Radiology app. So, pwede mo i-connect sa cellphone. Malalaman mo kung meron kang calls and malalaman mo rin yung mga information, additional information tungkol sa bike na to. So, try naman natin yung seat height niya. The seat height is only 28.9 inches. So, one of the lowest seat height ni Kawasaki. So, makita nyo, naka-riding boots tayo and naka-flat foot tayo. And yung height natin is almost 5'5". Tapos, ramdam mo talaga yung weight niya. Napakagaan lang niya with only 177 kilos. Mabigat lang to ng konti sa Ninja 400. Kaya, para sa mga newbie riders or lady riders dyan, talagang sobrang advisable nito. Usually, sa mga big bike, ang mahirap yung pag-atras dahil nga mabigat siya. So, kung nakasakay ka, mas safe mag-atras. So, try natin i-atras ha. So, atras natin, gamit yung dalawang paa natin. Ganyan, sobrang dali. Kaysa nga naman pag tinutulak mo siya, pwede kang madulas or out of balance. Dito, kapag nakasakay ka, sobrang safe. Yung riding position naman niya, hindi siya sobrang laid back or upright. Medyo naka-lean forward ka ng konti dahil nga yung handlebar niya medyo narrow. Sobrang perfect para sa city riding sa mga traffic kasi mas madali kang makakasingit. Basta makasingit yung mga scooters, pasok ka na rito. Doon naman sa naghahanap pa ng comfort, pwede nyo lagyan ng riser para mas maging straight body pa kayo. Pero maganda na yung forma niya kasi maganda rin naman yung medyo naka-lean forward ka ng konti para kapag spirited riding or twisties, bankingan, mas maganda yung maging riding position mo. And then yung foot peg niya, hindi siya sobrang nasa harapan. So medyo nasa saktong pwesto lang siya, makakapag body positioning ka pa rin during cornering dito sa ganitong foot peg. Comparing sa kuya nito, the Vulcan 650, medyo nasa harapan talaga yung apakan nun. Cruiser na cruiser talaga yung dating. Dito, sakto lang, semi lang siya. Nasa gitna siya ng isang naked bike, sport naked, and cruiser talaga. Suspension naman, the front suspension is non-adjustable, traditional front forks, and naka-dual rear shocks tayo dito. Yung rear shocks niya is preload adjustable. Yung tires naman na ginamit dito is IRC brand.
The front tire size is 130 by 70 by 18. Sa rear naman, 150 by 80 by 16. So, nilihitan nila yung diameter ng likod para makatulong din sa seat height. Yung mga lights naman ito, guys, is LED na lahat. Ayan yung headlight. And these are the signal lights na mayroon siyang hazard switch. Sa likod naman, LED rin yung signal lights with the minimalist taillight. So, maganda yung taillight niya. Maliit lang siya. And ito naman yung naka-install na auxiliary lights. Meron siyang combination ng high and low. White yung high beam niya. Yung low niya naman is yellow. And syempre, sound check na natin. Naka-Acura exhaust copy na rin siya. So, ayan. Hindi siya masyadong maingay. Try natin. Dahil 2-cylinder lang to, tapos 13 liters yung fuel tank. Very good to sa long rides. Good morning mga katingin. Ito na yung ating first ride dito sa pinakabagong cruiser ng Kawasaki. And this is the 2024 Kawasaki Eliminator 450. Tapos meron siyang lagay ng plate dito, pero pwede naman tanggalin. Pero iniwan na natin kasi pwede siyang paglagyan ng Insta360. So mamaya gamitin natin yan pagdating natin sa taas ng bundok. Susi niya, cute. Ang liit nung pinaka-handle pero mahaba naman yung dito. Modern na rin, nasa gitna yung pinaka-ipin niya. Ang mahirap lang dito yung dukutan ng susi, no? Ang lalim. Iba kasi nandito or nandito. Yun, siya medyo masikip. Pag malaki kami pa, medyo mahirapan ka pumasok dyan. Alright. Siyempre, pag cruiser, sobrang relax. Unang-unang habol mo dito yung low seat height. Pangalawa, yung upright riding position niya. So, may malalaman natin yung handling niya. Taas ng redline ha, 11,000 RPM ang redline niya. Kumanda na kayo yung acceleration compare sa mga 400cc natin ni Kawasaki. Kailangan, galitin mo pa yung RPM. Ito, instant torque. Ayun o. Very nimble, paglipat-lipat ng direction, sudden changes of direction. Maganda siyang iwas-iwas, pangwas-was. Parang hindi ka naka big bike pag umaandar na. Actually magaan naman talaga to comparing sa ibang big bike. Isang advantage na nakikita ko dito versus the Rebel 500 is the weight. Mas magaan yung pakiramdam sa kanya. Tsaka mas malapit yung front tire. Sa Rebel kasi sobrang layo talaga yung front forks niya. Kaya dito mas predictable ko yung harapan. Parang feeling ko parang lang ako naka naked bike na mababa. And syempre bago tayo mag ride, kailangan natin ulit i-full tank para makuha natin yung exact average fuel consumption using the full tank method. So yun guys, puno ah. Alright, ito na guys. First time ko magla-long ride at magmamaralaki ng naka-cruiser. Ang kulit ni kuya, ang kulit ng paa. Parang nabalian ah. Tupi-tupi ah. Ang gaan yung gamitin no. Okay. Try naman natin yung spirited riding kung kamusta siya sa high speed. So after 48 kilometers, fuel indicator niya nasa mga 60% na lang natira. So hindi ko alam kung accurate ba yung indicator nito. Malalaman natin mamaya kung malakas ba sa gas or matipid. Baba ng footpeg eh. So kanina sumayad ako sa Devil's Corner Pacquiao. Sobrang baba ng footpeg niya. Ngayon dahil na tayo, pauwi na. Woo! Conscious ako sa footpeg eh.
Ay putik na yan, no? Ay putik na yan, no? Kita nyo yan guys, ang lala. Naka-best pang yelo. Galing. Patay kong patay ah. Buti na lang, nag-minor na ako, kinabahan na ako eh. Nung nakita ko na marami sila, tsaka may mga sumasalubong panigurado, mag-minor na ako. Ganun lang gagawin nyo. Pag may mga ganong nagkakarerahan na grupo, minor na lang para safe. Diba? It's better safe than sorry. Tulad nyan. Nakakatawa ang baba ng C-type niya. Woo! Nakakatrauma yung mga sumasalubong eh, no? Parang gusto ko mag-minor, kadali ko eh. Mamaya may surprise na naman eh. Uy, ano naman, no? Hindi ko ay yun ang sasabi ko. Ang baba ng footpeg eh. Hindi talaga pang banking ang mga cruiser, tandaan yan. Pwede mo lagyan ng mas mataas na footpeg kung gusto mo i-banking ng sagad, pero hindi pwede isagad pag stock footpeg. Yan na, inunahan ko na kayo. Warning na yan sa mga cruiser na gusto bumanking. So kailangan huwag kayo magulat, huwag kayo magpanik. Pag sumayad, hayaan mo lang na mag-roll pa rin yung motor. Yan naman yung mga sumasalubong. Yan naman sila. Yan naman, oh. Galing. Sumisipa pa, no? Akala mo sila may-ari na kalsada. Solid ride. Nakakabakbak ka, pero relax na relax ka. So yun ang kagandahan nitong cruiser na to. Yung clutch nya napakalambot. Ang sarap gamitin sa traffic and city riding. Hindi ka makakawit dito. Very good talaga for beginner, kasi yung mga higher CCs and mas malalakas na motor, usually matitigas yung clutch nun. So yung kagandahan ng nasa entry level big bike ka, mas tolerable siya, kasi kung long ride tsaka traffic, piga ka ng piga sa clutch, ending makakabit ka talaga. Handling wise, napakaganda ng handling. Kita nyo naman sa mga bangkingan natin, di ba? Shifting, precise. Yung transmission naman, napaka-snappy. Ang daling ipasok ng mga gears, ang daling hanapin yung neutral. Isa sa mga magandang qualities ni Kawasaki gating sa transmission. Yung tunog nga lang niya is ordinary 2-cylinder lang. Hindi siya naka 270 degrees, so naka 180 degrees lang siya. So yun yung normal na firing order ng isang 2-cylinder na noon pa man ginagawa ni Kawasaki. So yung iba medyo mas gusto nila yung 270 degrees or yung cross plane na tinatawag. Kasi pag naka 270 degrees crank ka, mas maganda yung tunog, mas parang between, kagaya ng mga MT-07, XSR 700, yung CF Moto 450, puro mga naka 270 degrees. So keep that in mind. So yun, medyo may vibration siya on mid RPM. So yun, yung gas natin bumalik na sa pagka full tank. Kanina kasi nagkalahati, so hindi lang pala accurate, no? Kung pagkaka-start lang, nasa kalahati siya ng matagal eh. So ngayon bumalik na sa pagka full tank, so matipid pala to. Kaya natin kanina malakas sa gas eh. Ayan, full bar na ulit tayo. So conclusion, worth it ba tong Eliminator 450 SE? Para sa akin tong SE mas maganda, kasi 'di ba kompleto na yung mga features niya. Lalo tong cellphone charger, mahalaga. To, kung USB charger type C. Isa sa pinakamahalaga yan pag naglo-long ride ka. Para sa akin, ang unang-una pa lang dito is the quality of Kawasaki. Alam naman natin yung Kawasaki, no? Sobrang tibay. Pag ayaw mo na, madali lang siyang ibenta. Marami na may gusto ng Kawasaki kasi it's a good entry-level cruiser, entry-level big bike.
Kung pang-araw-araw mo siya daily, long ride, halos marami kang paggagamitan talaga sa kanya. Tapos yung price niya, mas mura siya kaysa dun sa competition, which is the Rebel 500. Pero syempre mas matalakas yung performance nun dahil it's a 471cc. Pero hindi naman papahuli tong Eliminator 450. Maganda pa rin ang performance na ito. So para sa akin, it's worth it. And dahil nga 2-cylinder lang siya, sigurado ka dito na matipid sa gas. Yun ang kagandahan ng 2-cylinder lang compared sa mga 3 and 4-cylinder. Yung talaga lumalaklaki ng gas. So kung gas conscious ka at gusto mo mas malayo marating mo, mas practical talaga. It's a practical cruiser bike and sulit-sulit to kung gusto nyo subukan, kung gusto nyo pumasok sa mundo ng big bike, mundo ng cruiser. This is worth the price and it's highly recommended. So yun, pa full tank tayo ngayon. Sama ka dyan. Ano pangalan mo kuya? Iyan. Dan Paul po. Ayun, so malalaman natin kung gaano kalakas sa gasolina or gaano katipid sa gasolina. Grabe oh. Hindi pwedeng lumampas doon sa bakal kasi mag-overflow yan. Tutulo rin sa baba. Tulad yan, nag-overflow dito, di ba? Tutulo yan pag umabot dyan. Okay, thank you. So ito, kumpitin na natin agad-agad ang average fuel consumption niya. Ang nagamit natin ay 4.154 liters. At ang tinakbo natin 106.6. 106.6 divided by 4.150 equals 25.68 liters. Grabe niya, napakatipid. My goodness, napakalapit pala na itong Eliminator 450. Imagine 25.6 km per liter. Para ka nang naka X-Max or kargadong NMAX, no? Pag 2-cylinder, panalo talaga. Imagine meron kang power, makapag-expressway ka, makapag-long ride ka, tapos napakatipid mo sa gas. Traffic test naman tayo. Gaano kadali gamitin sa traffic, singit-singit sa traffic. Dahil nga narrow yung handlebar nya, makakasingit-singit ka na parang naka Honda Click lang, ganun. Similar yung lapad niya sa mga scooters, kaya madali lang nakasingit-singit dito. Kung kaya nilang puntahan, kaya mo ring puntahan lahat ng pwede nilang singitan. Magulo. Basta nagkasya yung mga Honda Click, magkakasya ka din. Kaya yung kagandahan dito guys, kasi meron mga cruiser, may mga naked bike na anlalapad, may mga big bike na lalapad ng handle. So pag ganun, di ka makakasingit dun. Dito challenging dahil maraming truck. Lalo naman pag maraming truck, mas masikip yung kalye, kaya nagkakaipitan dun. O diba? Masikip pero nagkakasya tayo. Yan, naka NMAX na, sarap natin. Kaya din natin sundan. Tsaka yung liko nya, malaki yung liko nya. Kaya talaga makakasingit ka ng maganda-ganda. Diba? Perfect pang singitan. Ito na acceleration test. Wow. Ganda na engine nya. Gusto mong pumatak sa high RPM oh. Ganda rin panghatawan guys. Power talaga, power.